52 lamang sa 54 na mga nagwaging party list group ang ipinoklama ng Commission on Elections o COMELEC ngayong araw. Kahit nanalo na, sinuspindi muna po ang proklamasyon ng Duterte Youth at ang bagong henerasyon dahil mayroon pang mga nakabimbing kaso laban po sa mga ito. Gayunpaman, tiniyak naman ng komisyon na maglalabas sila ng pagpapasya bago ang 30 ng Hunyo kaugnay ito sa petisyon laban sa dalawang party list group. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mad, so ilan ng 63 pa rin ang mga kinatawan ng party list, no? Tama, no? Yes, Alex, 63 pa rin pero hindi nga lang naiproklama yung 4 sa kanila. Yan ay matapos na suspindihin ng National Board of Canvassers ang proklamasyon para sa Duterte Party List at Bagong Henerasyon Party List. 54 na party list group ang nanalo sa katatapos na halalan. Katumbas yan ang 63 seats nila sa Kongreso na makakaupo sa Hunyo at 30. Sa question naman ng isang party list group na dapat 64 na seats ang makaupo sa Kongreso, hindi ito posible, sabi ng Commission on Elections. 20% ng total composition ng House of Representatives. Dapat po ang computation dyan, kung di tayo nagkakamali, ay 63.5. Kaya lang wala naman pong 0.5 na tao. Kung kaya hindi po tayo pwedeng mag-round off, hindi po tayo pwedeng i-consider yung fraction na yon. Kaya nagdesisyon ng komisyon, ang National Board, na ito ay ibase lamang sa 63. Tatlong party list group ang nakakuha ng tig-3 seats sa Kongreso. Yan ang Akbayan, Duterte Youth at Tingog. Tig-2 seat naman na nakuha ng 4-piece, ACT-CIS at Ako Bicol. Ang mga sumunod naman, bagamat hindi nakakuha ng 2% ng party list votes, binigyan ng tig-1 seat sa Kongreso. Pero ang Duterte Youth, sa kabila ng 5.57% ng mga boto na nakuha sa katatapos na halalan, hindi muna iprinoklama. Meron kasing serious allegation, ang eksaktong word, isa kasing kaso is more or less 2019 pa eh. At in fact, kinukulit nga ang komisyon kung bakit ganun katagal. Siyempre po, kapapasok lang naman ang bagong liderato ng COMELEC tungkol dyan sa bagay na yan. Ang inyo pong lingkod, para sa inyong kaalaman, ay hindi nag-participate dun sa issue ng suspension ng dalawang party list because of my previous professional relationship with dito sa dalawang party list na ito. Para lang po maging transparent tayo. So, unanimous po ang buong National Board sa mga ipoproklama at doon sa suspension, except ako po hindi nag-participate, no part po ako when it comes to the suspension of the proclamation of the two party lists. Ang isa pa ay ang BH party list na nakakuha naman ng 1 seat sa Kongreso. Pangako ng COMELEC, dadesisyonan ito bago mag-Hunyo at 30. Pagkatapos nito, mawawala na kasi sa COMELEC ang jurisdiksyon at malilipat na sa HRET o House of Representatives Electoral Tribunal. Muli ring inulit ng COMELEC ang panawagan sa mga party list na sa susunod na halalan, tigilan na ang paggamit ng ayuda at mga telenovela sa kanilang pangalan. Wala na makakagamit ng pangalan ng telenovela, wala na makakagamit sa mga magpapa-accredit ng pangalan ng isang ayuda ng pamahalaan. Tama na po yun. Dapat nakabase na sa advocacy. Sa isang pahayag, sabi naman ng Duterte Youth Party List ay kay-questionin nila sa Korte Suprema ang pagsuspende ng COMELEC sa kanilang proklamasyon. Iginiit nila na noong 2019 at 2022 ay nanalo sila at naiproklama sila. Tinawag din nila na peer harassment yung kinakaharap na petisyon sa Commission on Elections. Sa panig naman ng Bagong Henerasyon Party List, sinabi nila na hindi umano nila alam at wala rin silang notice na natanggap patungkol sa sinasabing kaso laban sa kanila. Tiniyak rin nila na handa itong harapin at naghain na rin daw sila ng urgent motion sa COMELEC para sila ay maiproklama na. Nagpaalala naman ang COMELEC na sa mga party list group na bigong makakuha ng seat sa Kongreso sa dalawang magkasunod na halalan ay masususpende na o makakansela na yung kanilang registration. Kaya kung gusto nilang makatakbo ulit sa susunod na party list race, kailangan nilang magpa-accredit ulit sa COMELEC. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, kung ilalabas ng COMELEC Anbank ang desisyon before June 30, kung saan sisimula ang mga kinatawan ng party list group sa lower house, hypothetical lamang, kung matanggal yung dalawa, sinong papasok? Yung nasa number 55 at 56, tama ba ako?
Hindi pa raw yan madesisyonan, Alex, ng COMELEC dahil kailangan pa nilang i-review. May mga computation pa raw kasi na kailangan gawin. Ayun. Now, dahil, kunyari, kung tatlo yun, so tatlo pala. 55, 56, 57. Tatlo, no? Tama ako, Mads, no? Dahil 54 ang cut-off. Yes, oo, tama. Makakaakyat yung tatlo kung susundin yung pagkakasunod-sunod. Alam mo ba kung sino ang nag-question dito? Maari bang yung tatlo sa baba ang nag-question dito? O may relasyon ba dun sa una nag-file ng 2019 petition dito sa tatlong mga gusto makapasok? Yung sa Duterte Youth ay mga kinatawan daw ng dating ng Kabataan Party List yung nag-file sa kanila. Oh, so ano rin, progressive group rin, Mads, no? Oo, tama ka dyan. Okay, kung sakali mang before June 30 ay ma-proclaim sila, ano yan? May sariling gagawing special na proclamation activities na gagawin ng COMELEC? Tama ba ako, Mads? Oo, pero yon ay gagawin na lang sa session hall ng Commission on Elections. Okay, sige. Malinaw. Maraming salamat sa iyo. Ay, sandali. Dahil tapos na ang party list, ano ba? Nag-adjourn na yung NAB? National Board. NBC pala, NBC. Yung NBOC, oo. Ayan. And kanina ay kasabay nga nung pagtatapos ng programa, nag-adjourn na rin yung National Board of Canvassers. Kaya balik na ulit sila sa kanilang normal na trabaho. Ayun, dahil mukhang magandang lugar dyan sa Manila Hotel. Balik na sila dyan sa parte ng Intramuros. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan sa COMELEC.